Tinawag mo ako rito para lang makuha ang talento ko sa pangangaso. Ay, Talaga nga, napakaganda nitong talento sa pangangaso. niloko mo ako. Nang hinahabol ako ng Tiandi, kayo ang nagligtas sa akin. Itinuring ko kayong pamilya. Akala mo ba talaga kaming 5 pinuno ng monster? Mag-aalala sa isang mahina at walang kwentang kuting na tulad mo? Maya, lumapit lang kami sa'yo dahil sa talento sa pangangaso na taglay mo. Kapag namatay ka na at nasaid na namin ang talento mo, makakasiguro kami sa aming mga pwesto habang buhay. Pinagkanulo ko ang angkan ko at ibinigay ko ang buong puso't kaluluwa ko. At itinuring kayo bilang aking tanging sandigan. Pero para sa inyo, kasangkapan lang ako para makuha ang talento. Napakalupit ninyo. Matagumpay na nakakabit ang sistema ng pagbabalik ng Diyos ng hayop. Misyon, gawin ang 5 target na ituring ka bilang tunay na pamilya at saka iwan silang lahat. Palagi ang paalala. Ang pisikal na kontak at kontak ng buntot ay makakapagpataas ng pagmamahal at katapatan. Gantimpala, instinto sa pangangaso na magbubukas habang tumatagal. 1 oras ang ibinalik ng oras. Good luck, host! Bumalik ang oras. Sa nakaraang buhay ko, ginamit nila ang kakayahan ko para maging makapangyarihan. Tapos, tinapakan lang nila ako. Sa buhay na ito, bago pa mangyari ang lahat, papaniwalain ko sila na ang isang pusa ay kayang magpasuhod sa 5 monster para humingi ng tawad. Napaka-inosente ko sa nakaraang buhay ko. Ginamit ko ang aking mga kakayahan para tulungan silang maging makapangyarihan. Sa buhay na ito, ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na tanda. Unang opisyal na misyon. Hilingin kay Rico na yayain ka ng 3 beses. Si Rico ang nagsimula ng pusta. Siya ang pinuno ng angkan ng tigre. Pinakamababa ang respeto niya sa iyo, kaya siya ang pinakamadaling target. 3 beses. Sisiguraduhin kong mamamali mo siya sa akin mamaya. Ipakalat ng mga ng pusa ang balita si Mike. Ang pinuno ng angkan ng pusa ay kakain ng hapunan kasama isang maliwagang nilalang mamayang gabi. Kung tatanungin ako ng pinuno ng angkan ng tigre, kung sino ang kasama kong kumain, paano ako sisigot? Sabihin mo lang nakasama ko ang aking tanda. Siya iyon. Narinig ko na may pusta ang 5 pinuno sa kanya. Isang pusa? 5 pinuno ng hayop na umiikot sa isang pusa? Maya, usap tayo. May kailangan ba ang pinuno ng angkan ng tigre? Sino ang kasama mong kumain kagabi? Maya, nagpapahirap ka. Ang ginagawa ko, o kung sino ang kasama kong kumain, ay wala kang pakialam. Hindi ka ganyan noon. Noon, akala ko itinuturing mo akong bunso. Ngayon alam ko na gusto mo lang ang aking mga kakayahan. Inaanyayahan kitang mangaso sa lihim na kaharian mamayang gabi. Sasama ka ba? Rico, inaanyayahan mo ba ako? Siguro nga. Pero ngayong araw, minsan mo na akong inanyayahan. Noon sa kampamento, sinabi mong dapat tayong mag-usap. Iyon ang unang beses. Ngayon, ito ang pangalawa. Kailangan mong mag-anyaya ng 3 beses. 3 beses para saan? Hindi ba mahilig ka sa pusta? Kung gayon, magpustahan tayo. Anyayahan mo ako ng 3 beses at sasagutin ko ng oo sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ng 3 beses, bibigyan kita ng pagkakataon. Anong uri ng pagkakataon? Isang pagkakataon na maging pamilya ko. Ngunit kung susuko ka sa kalagitnaan o hindi aabot sa 3 beses, matatalo ka. Ano ang mawawala sa akin? Matatalo ka sa akin, lumuhod, at kilalanin mo ako bilang iyong Panginoon. Kung gayon, inaanyayahan kitang mangaso muli. Sasama ka ba? Maya, kung hindi mo ako patatawarin, luluhod ako sa harap ng iyong tolda hanggang sa madaling araw. Si Oli, ang pinuno ng angkan ng agila. Magaling siyang magpanggap, huwag kang maniwala sa kanya. Ang pinuno ng angkan ng agila ay nakaluhod sa labas ng apartment ng angkan ng pusa. May balita na may pusta siya at nanalo siya ng 800 balat mula sa kanya. Ngayon, nagsisisi na siya. Panggap lang yan. Si, tutulungan kitang gawing mas malaki pa ang panggap na ito. Duminagantimpala ng sistema. Si Oli at ang babaeng pinuno ng angkan ng Black Panther. Isang lihim na pagpupulong sa pinaghihigpitang sona. Sistema, ikalat ang iskandalong ito. Ipamalita sa lahat.
Ang pinuno ng angkan ng Agila ay nakikipag-ugnayan sa kaaway. Nakaluhod siya rito at nagmamakaawa ng tawad sa pusa habang nakikipagkita naman sa angkan ng Black Panther doon. Maya, wala kang awa. Pinuno Oli, tinutulungan lang kitang maging bantog sa buong teritoryo. Walang anuman. Pero dapat umuwi ka na talaga ngayon. Ang pinuno ng angkan ng Agila ay nakaluhod sa aking pintuan. Nakakahiya naman. Nagmamalasakit ka sa akin. Hindi. Natatakot lang akong masira ang aking reputasyon. Maya, pwede ba akong pumasok? Pasok. Pasensya na. Pasensya na saan? Yung pusta, alam kong dating gago ako. Ginamit kita. Itinuring kang parang supplier ng balat. Ginamit kang panangga. Pero sa tingin ko, talagang Pinuno Oli, pamumulaan mo pa ng kaunti ang mga mata mo? Patakan mo pa ng isang luha. At magiging perpekto ang panggap mo ngayong araw. Magaling ang pag-arte. Sayang, immune na ako dyan. Bianca, ilabas mo siya. May aasikasuhin ako. Maya. Hindi ka pa rin aalis? Gusto mo bang tawagin ko ang aking mga tagapagpatupad para itapon ka? Maya, sinabi ni Rico kaninang gabi, dadalhin ka niya sa pangunahing bulwagan ng konseho para ipakita sa amin ng mga pinuno kung ano ang ibig sabihin ng magbago. Pupunta ka ba? Wala kang pakialam kung pupunta ako o hindi. Ay, Hindi ba sabi mo kakain tayo? Bakit ang daming ibang mga hayop tao? magkakabigan lang silang lahat. Maya, may kaunting hindi pagkakaunawaan noon. Tara, inom tayo. Pinuno ng Black Panther, sabi mo noong huli na gusto mo akong pumunta sa tolda mo para pag-usapan ng teritoryo. Ano ang pag-uusapan? Pakikipagtulungan, syempre. Now, sa pagitan ng tribo ni Maya at ng aking Black Panther tribe, marami tayong pwedeng... Sakupin ang tribo ko? Paano naging pagsakop iyon? Pakikipagtulungan iyon. Ang planong pagsakop na gantimpala ng sistema na nakasulat sa balat ng hayop ay nasa bag ng balat ng hayop na. Kung gayon, pinuno ng Black Panther, tingnan mo ito. Bakit nandito ang plano kong sakupin ang tribo ni Maya ng buo? Paano niya nakuha ito? May espiya ka ba sa tribo ko? Hindi mo na kailangang malaman iyon. Ngunit ang mga taktikang ito, hindi ba't pamilyar ang mga ito? Hindi ba't kayong 5 ang nagturo sa akin ng lahat ng ito? Sa ilang, huwag kang magpadala sa damdamin. Hindi ikaw si Maya. Sino ka talaga? Hulaan mo. Anong sinabi niya sa'yo? Iba na. Siya ngayon. Manggagamot ng angkan ng lobo. Hindi ako makatulog nitong mga nakaraang araw. Pwede ba kitang makita tungkol doon? Pumunta ka sa aking tolda bukas. Maya, sabi mo hindi ka makatulog nitong mga nakaraang araw. Oh, hindi maayos. Gaano nakatagal? Mula pa nung gabing iyon. Dahil ba sa pusta? Ano sa palagay mo, Dr. Gregorio? Hindi ako ikaw. Hindi ko kayang maramdaman ang nararamdaman mo. Pero gusto mo bang pag-usapan ito? Mula nung araw na iyon, ano ang naramdaman mo? Naramdaman? Hindi ko na nga kilala ang sarili ko. Napakagaling na halimbawa ng mga ngaso. Kahit hindi ka makatulog ng maayos, nakapang-aso ka pa rin ng matagumpay. Kung magtatagumpay ang pananaliksik na ito. Dr. Gregorio, dinidiagnose mo ba ako o iniimbestigahan? Lahat ng isinulat mo, mapupunta ba yan sa iyong journal ng pananaliksik? Siyempre hindi. Ang privacy ng isang hayop tao ay dapat nating pangalagaan. Pagkatapos kong mamatay sa nakaraang buhay ko, ipinahayag ni Gregorio sa buong angkan ang isang pag-aaral ng kaso tungkol sa paglipat ng ipinagbabawal na marka ng angkan ng pusa. Ang numero ng kaso ay 0731 na nangyaring numero ng aking tribo. Ngayong pagkakataon, papaniwalain kitang aminin ito sa sarili mo. Dr. Gregorio? Ganito ka ba kabait sa lahat ng hayop tao o sa akin lang? Biro lang. Numero 0731. Ano ang ibig sabihin nito sa'yo? Ano?
Maya, paano mo nalaman? Dr. Gregorio, paksa ng pananaliksik. Kung alam na ang layunin, paano pa magpapatuloy ang pananaliksik? Host, hayaan na lang ba muna natin si Gregorio Morton? Bakit ka mag-aalala? Basta gusto niyang ilathala ang kanyang pananaliksik. Sa huli, lalapit din siya sa akin. Si Jonas ang pinakamahirap pakiusapan. Pinakamahalaga sa kanya ang katayuan at pagsasanay sa tahanan. Sa nakaraang buhay ko, tanging paghanga ko lang ang ikinatuwa niya. Tinanggap lahat ng ibinigay ko ng walang pag-aatubili. Sa bilang ko, 3 araw na akong hindi nakakausap sa kanya. Maya, kumusta na ang pag-decode sa mga manuskrito ng ritual? Punong pari, wala akong kinalaman sa mga usaping ritual. Maya, hahayaan mo bang makagambala ang isang pusta sa dakilang plano ng angkan ng hayop? Tungkol sa mga usaping ritual, wala ka ng karapatang mag-utos sa akin. Ang mga manuskritong tinulungan mo akong ayusin ay napakahalaga. Sige, ayon sa pagsasanay sa tahanan ng angkan, 20 balat ng hayop bawat oras. Kulang ka ba sa mga balat? Hindi, pero mula sa'yo, kailangan kong singilin. May 200 ang esensya ng core dito. Sapat na ba iyon? Punong pari, sinusuhulan mo ba ako? Maya, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong lumuhod ka at magmakaawa. Tapos na ang unang bahagi ng misyon. 5 target na karakter. Naabot na ang target na antas ng pagmamahal. Aktibo na ang susunod na bahagi ng misyon. Gawin mong gusto nilang lahat na protektahan at alagaan ang kanilang bunso. Simulan ang internal na hidwaan. Nagsisimula na silang mag-alma. Simula pa lang ito. Mangangaso tayo sa Moonlight Forest ngayong gabi. Sino ang sasama sa akin? Mangangaso sa Moonlight Forest ngayong gabi. Sino ang sasama sa akin? Sumama ka sa akin. Bakit siya? Siya ang nag-anyaya sa akin. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Kailangan niya ako sa tabi niya. Tigilan na ang away. Kasama ko siya ngayong gabi. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung sino ang pipiliin. Kung gayon, maglaban muna kayo. Ang mananalo, ang sasama sa akin. Limang malalaking tao ang nag-aaway para sa isang pusa, angkan ng tigre, angkan ng agila, angkan ng Black Panther, angkan ng Zorro, angkan ng lobo. Lahat sila ay nahuhumaling sa isang pusa. Pinuno, hindi pwede. Gagawin kong pamilya si Maya. Pinuno, kayo ang pinuno ng angkan ng agila. Pusa siya, ni hindi nga siya makalipad. Paano siya magiging pamilya ng hari ng kalangitan? Alam kong pusa siya, pero sa ngayon, gusto ko lang na maging pamilya siya. Ibon ng prey at pusa bilang pamilya, nababaliw na ang mundo. Hindi ba't magandang mag-partner sila? Isusuko ang buong kalangitan para lang maging kuya niya. Noon ang 5 taong ito ay hindi man lang lilingon sa akin. Pero ngayon, Host, nag-iiba-iba ang emosyon ng pinuno ng angkan ng agila. Maging alerto. Madaling magkaroon ng aksidente. Iminumungkahi kong asikasuhin mo ito kaagad. Maya, hindi ko hinihingi ang pahintulot mo, pero gusto kong malaman mo ang pustang iyon. Alis na ako. Mula ng gabing iyon, nang umikot ka at umalis, ako ay, huwag mong sabihin, hayaan mong tapusin ko. Ollie, kapag nasabi mo yan, wala nang atrasan. Ayaw ko ng daang palabas. Patunayan mo sa akin. Paano? Sa loob ng 1 buwan, hindi mo ako pwedeng makita, hindi mo ako pwedeng hanapin, at hindi ka pwedeng lumapit sa aking tolda. Pruweba ang tawag mo diyan? Kung magtitiis ka ng 1 buwan, maniniwala ako sa iyo. Tapos na si Ollie. Mga alaga lang ang mga pusa. Masisira ang sariling reputasyon dahil sa isang alaga. Isang nilalang mula sa langit habol ng habol sa isang tumatakbo sa lupa. Nakakawa talaga. Ipaalam sa tribo ni Maya. Magkikita tayo bukas. Pirmahan ang kasunduan sa pagbibitiw. Ipinaglaban ito ni Maya para sa akin.
Sayang naman ang pagsisikap ni Maya kung hindi ito itutuloy. Pinuno, pirmahan mo na. Higit pa sa patas ang mga kondisyong ito. Maya, anong ginagawa mo rito? Pinuno ng Black Panther, ako ang dakilang pinuno ng tribo ng Karniboro. Kung wala ako rito para sa kontrata ng pagbibitiw, sino ang pipirma? Ayon sa kasunduan ng alyansa, hindi pinapayagan ang lihim na aneksyon at walang sapilitang pagsuko ng lupa. Ngayon, nilabag mo pareho. Ayon sa aming investigasyon, ang pinuno Ramon dati ay lihim na sinuhulan ang mga hayop-tao ng tribo ni Maya. Ito ay isang mapangaping pagsakop. Isusumbong ka namin sa dakilang pagtitipon ng mga hayop. Pinuno ng angkan ng Leopardo, hindi ka kailanman magiging ang dakilang pinuno ng tribo ng Karniboro. Kahit na pumirma ka ng kontrata sa dating patriarch, walang saysay yan. Maya, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan? Sa gubat, huwag mong iwala ang iyong puso. Di ba yan ang itinuro mo sa akin? Maya, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kitang talunin? Nakikipagkumpetensya siya sa akin. Bakit hindi ako galit, kundi malungkot? Posible bang ako ay talagang nagsimulang magmalasakit sa kanya? Hay naku! Ramon, kumain ka naman. Huwag kang mag-isa. Maya, ano ba talaga ang balak mo? Tumupad sa pangako si Oli at lumayo sa tolda ng host sa loob ng 1 buwan. Pag-unlad ng misyon, 3 beses nang inimbitahan ni Rico ang host. Nakumpleto. 2 beses nawalan ng kontrol si Gregorio sa surveillance. Nakumpleto. Nagsagawa ng ritual si Jonas para ipanalangin ang host ng 5 beses. Nakumpleto. Nabigo ang planong aneksyon ni Ramon. Nakumpleto. Ika-30 araw na. Oras na para tapusin ang mga bagay-bagay. Maghahanda ako ng piging sa tolda ng konseho mamayang gabi. Maghahanda ako ng piging sa tolda ng konseho mamayang gabi. Ang unang tagay ay para sa pustahan ng gabing iyon. Maya, ikaw. Relax, hindi kita inimbitahan dito ngayon para mag-ayos ng mga lumang issue. Nandito ako para mag-anunsyo. Ano yon? Nakapagdesisyon na ako. Isang buong buwan ka talagang nagpigil. Kaya, Ikaw ang pinipili ko na maging pamilya ko. sa anong karapatan? Niloloko mo kami. Maya, hindi ito patas. Nagpapanggap ka lang pala nitong lahat. Nagpapanggap? Sa inyo ko natutunan yan. Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. Pero Oli, ang sinabi ko ay, ikaw ang pinipili kong iwan. Ano? Ikaw ang pinipili ko na iwan. Hindi ba't may pusta kayo kung sino ang magiging taong ituturing kong pamilya? Yung nagbigay ng pinakamarami ang siya palang pinakamalaking tinalikuran? Ngayon, talo na kayong lahat. Kumpleto na ang unang yugto ng paghihiganti. 5 silang lahat ay tapat sa pagtrato kay Maya bilang pamilya. Nagsisimula na ang misyon para sa 2 yugto. Gawin mong gustuhin nila ang hindi nila makukuha. Nababaliw na ang lahat. Pinakamataas na gantimpala. Ang host ay makakatanggap ng bagong pagkakakilanlan at tuluyang aalis. Ano ba ang balak niya? Ganti. Lahat ng ginawa niya noon ay para lang lokohin kami. Niloloko niya tayo. At nalinlang tayo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Matapos tayong lokohin ng ganito? Tanggap mo lang ba yon? Ganap nang nasira ang pangalan ko ngayon. Wala akong oras para sa kanya. Alis na ako. Sino ang nakakaalam kung ano pang mayroon si Maya? Si Maya ay nagpapahirap lang para makuha. Sa pagtitipon ng pangangaso ng tribo sa susunod na linggo, papaupuin ko siya sa tuhod at magmamakaawa sa akin. Tapos na ang unang yugto ng pagtugis na ipamahagi na ang mga gantimpala. Tumaas ng 30% ang iyong likas na hilig sa pangangaso. 3 beses nang minarkahan ang iyong teritoryo. Bukas na ang misyon para sa 2 yugto. Gawin mong umabot sa 100% ang antas ng pagmamahal nila para sa iyo. Mananatili ang datos mula sa unang yugto. Nagpadala ng mensahe ang dakilang pinuno, ang pinuno ng angkan ng tigre. Sa susunod na Sabado ang pagtitipon ng pangangaso ng tribo. Hinihiling niya ang iyong pagdalo. Si Rico ang pinakawalang pasensya. Mas madali siyang mahuli kapag pinatagal mo. Rico, hindi ba't sabi mo mahilig ka sa pusta? Ngayon, makikipagpustahan ako sa iyo ng malaki. Pipusta ko na balang araw, taos puso mo akong tatawaging bunso. Bakit ayaw mong pumayag na makipangaso sa akin? Pinuno ng angkan ng tigre. Ako ang dakilang pinuno ng tribo. Sa sarili kong kakayahan, makakapasok ako sa lugar ng pangangaso. Ano ang ibig mong sabihin?
Rico, ibig sabihin, sino ka ba? Maya, tungkol sa kontrata noong nakaraan, Pinuno ng angkan ng Black Panther. Kausapin mo ang konseho ng mga nakatatanda tungkol sa pagbibitiw. Maya, Maya, naging matapang ka na. kung ayaw mong maging pamilya sa kanya, bakit patuloy mo siyang inaasar? Alam kong nagpapakipot lang siya, pero nakuha niya talaga ang atensyon ko. Swertehin ka sana. Pero si Rico ay kumilos na. libre ka ba ngayong gabi? Inaanyayahan kitang mangaso. Abala ako. Ano bang pinag-aabalahan mo? Wala ka na bang oras para mangaso? Malapit ko nang sakupin ang teritoryo ng angkan ng tigre. Bigyan mo ako ng diskwento. Pangalawang pinuno. Baka sakali, isipin kong sumama sa'yo. Ang angkan ng tigre. Ang target mo? Bakit naman hindi? Hindi mo ba alam ang kaya kong gawin? Seryoso talaga si Maya. Kailangan kong kausapin ang 4 na iba pa. Rico, nasira mo ang mesa kong bato. Ikaw ang magbabayad niyan. Magpapadala ako ng kapalit. Ano ba talaga ang balak niya? Dapat may hangganan ang pagbabayad puri niya. Magsisimula na ang seremonya. Kumakalat na ang balita sa lahat ng dako. Ang pinuno ng angkan ng pusa ay nagtatrabaho bilang utusan ng pari. Halatang ako ang target niya. Aalis ako sa loob ng 2 linggo para idokumento ang pangangaso sa lugar ng pangangaso. Narinig kong pupunta rin siya doon. Pagkatapos niyang dalawin si Jonas, pupunta siya sa lugar mo. Itinuturing niya tayong mga hayop na pwedeng hulihin. Anong klaseng laro ba ito? Dakilang pinuno. Nagpadala ng mensahe ang pinuno ng angkan ng tigre. Inaanyayahan kanyang sumama sa 9 PM mamayang gabi para sa piging ng tagumpay sa pangangaso ng angkan ng tigre. Puntahan mo ang pinuno ng angkan ng tigre. Pupunta ako sa takdang oras, halaga. Opo. Nakagat na ng pain ang prey. Pinuno Maya, nitong mga huling araw, wala talagang makapigil sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong reputasyon sa pangangaso, nakapag-ipon ka ng malaking kayamanan para sa angkan ng pusa. Sobra naman ang papuri mo. Tira-tira lang iyon mula sa iba. At itong dakilang pinuno na si Rico ay, Pwede ba tayong mag-usap ng konti? Bibigyan kita ng 3 pangungusap. Pinuno Maya, tungkol sa panukalang teritoryo. Nakita ko na ang panukala at hindi ito magagawa. Isang pangungusap na lang ang natitira mo. Teka, hindi ba 3 pangungusap? Ikaw, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hayaan mo akong mag-aya sa iyo ng pangangaso. Hindi. May iba pa bang may sasabihin? Ako, Tapos na ang 3 pangungusap. Mag-enjoy kayo sa inyong usapan. Maya? Maya? Ang lakas ng loob mo ngayon. Rico, pamilya ba tayo? Bakit ka nanggigil? Dati, hinahabol mo ako. Bakit hindi mo tinanong kung pamilya tayo? May puso ka ba talaga? Itinuturing mo ba talaga akong kapatid? Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang kasalukuyan ay kasalukuyan. Kung itinuturing kitang pamilya, kung gusto mo ng sagot, tandaan mong tingnan ang bato ng anunsyo ng pangangaso. Maya, 1 linggo na. Mula nung araw na iyon sa lugar ng pangangaso, bakit ayaw mo akong makita? Hinahayaan ka pa rin niyang maghintay. Anong ginagawa mo dito? Narinig kong nandito ka araw-araw, kaya napadaan ako. si Pinuno Rico ay naging isa sa pinakamahusay na mga kapatid. Maghihintay ka na lang ba? Ha? Bakit hindi ka na lang magpadala ng mensahe? Rico, ano ang pinag-usapan ninyo ni Maya sa lugar ng pangangaso? Wala kang pakialam. Kapag sinabi mo sa amin, saka lang namin malalaman ang balak niya. Tinanong niya kung pamilya kami. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip ni Maya? Antas ng pagmamahal. Si Rico ay nasa 75%, ang pinakamataas. Iminumungkahing unang targetin ng host si Rico. Magpakahirap abutin, at mas lalo silang maghahangad. Sa pagtitipon sa pangangaso bukas, paiinitin ko pa ang sitwasyon. Pinuno Maya, ang iyong mga kasanayan sa pangangaso nitong nakaraang ilang buwan ang pinag-uusapan ng buong gubat. Ang mga chismis tungkol sa 5 pinuno na nag-aaway para sa isang babae upang maging kanilang bunso ay nagdulot din ng malaking gulo. Ano ba talaga ang nangyayari? Wala kang pakialam. Nakasalalay dito ang dangal ng buong tribo ng karniboro. Sa pagkalat ng mga chismis na ganito, paano titingin sa atin ng mga herbivore? Kung wala kang hiya, meron pa rin kaming dignidad. Ang 5 pinuno na nag-aaway para sa isang babae upang maging kanilang bunso, nangyari talaga yon. Gusto talaga nila akong maging bunso nila. Lahat sila gusto ka. Ano ngayon? Hindi ako pumayag. Tapos na yon. Personal kong usapin to. Hindi naman nakasagabal sa mga gawain ng tribo ng karniboro. Huwag mo akong takutin. Takutin? Nagpadala ako ng mensahe sa pamamagitan ng tagamanman ng pusa. Ni hindi man lang siya nag-effort na sumagot. Ako rin, nagpadala.
Sabi ng tagamanman ng pusa, nangangaso siya. Ayaw niya akong makita. Personal akong pumunta sa kanyang tolda. Hinarang ako ng tagamanman ng pusa. Sabi nagpapahinga siya. Ngayon, buong tribo ang nagsasabi na gusto namin siyang maging bunso namin. Kailan pa namin ninais siyang maging bunso namin? 3 buwan na ang nakalipas. Ginawa namin siyang pusta. Ngayon, tingnan mo tayo. Ngayon siya naman ang naglalaro sa atin. Ginawa niyang hindi na ako makapamuno sa aking pangkat ng pangangaso. Ang mga matatanda sa angkan ay araw-araw akong tinatanong kung ano ang nangyayari. Kukuha ako ng sagot mula sa kanya. Ollie, sandali. Sasama ako sa'yo. Ang pinuno ng angkan ng tigre ay nakatayo sa labas ng aking tolda. Bukas, ang buong tribo ng karniboro ay magsasabi na ang pinuno ng angkan ng tigre ay nagmakaawa sa pinuno ng angkan ng pusa para maging kanyang bunso. Rico, kaya mo bang tiisin yon? Anong kinalaman ko doon? Si Ollie ang gustong pumunta. Dumadaan lang ako. Tinawag siya ng kanyang lipi. Mukhang tinandaan mo ang kanyang teritoryo. Amoy karapat-dapat na target ka. Kakatapos mo lang ba magsanay? Oo. Sino ka ba para magkuskus ka sa akin? Noong ako'y sinusundan-sundan mo, hindi mo naman tinanong yan. Itinuturing mo ba talaga akong pamilya? Parang kapatid na lalaki? Noon yon. Ngayon, iba na. Naitakda ko na ang ruta ng pangangaso para bukas. Mas mabuting iwan ka na namin. Iwan? Ang ruta ng paglipat bukas ayusin at umalis ng maaga. Nauunawaan. Hayaan mo siyang magpakita sa wala. Anong ginagawa ninyong apat dito? Narinig kong si Pinuno Rico ay nag-init ang ulo habang nangangaso kanina. Muntik na niyang makipag-away sa angkan ng pusa. Nagche-check lang. Sabi nila si Maya ay tumanda sa teritoryo ng angkan ng tigre at hindi siya pinigilan ng pinuno ng tigre. Nagmamalaki ka ba? Kukunin ko si Maya ngayon din. Rico, bakit ba lagi ka nalang nag-aaway kay Maya sa maliliit na bagay? Habang mas ginagawa mo ito, lalo lang siyang maglalaro sa atin. Huwag kang makialam sa mga gawain ko. Talaga bang itinuturing mo siya na parang isang bunso? Rico, isang pusta lang siya sa amin noon. Hindi na ngayon. Ano ang sinabi ni Maya? Pinuno Rico, sinabi ng aming dakilang pinuno na hindi tinatanggap ng teritoryo ng angkan ng pusa ang angkan ng tigre. Mangyaring umalis na kayo. Sabihin mo sa kanyang lumabas at makipagkita sa akin. Sinabi ng dakilang pinuno na nagsasanay siya ng pangangaso at walang oras para sa'yo. Maya, talaga namang nakakainis ka. Ginagawa mo akong habulin ka ng ganito. Nangahas ka pang magtanda sa teritoryo ng angkan ng tigre. Papasukin ko ang kampamentong ito ngayon. Ano man ang mangyari. Pinuno Rico, sinabi ng dakilang pinuno, kung pipilitin mong pumasok, makikita kanya bukas sa dakilang pagtitipon ng mga hayop. At sinabi niya, kung hindi mo susundin ang babalang ito, hindi ka na niya muling makikita. Gusto kong maging kasing lakas ng pinuno. Bakit hindi mo ako hinintay nang bumalik ka? Nasayang ang buong araw ko sa paghihintay sa gubat ng walang kabuluhan. Sino ka ba para sa akin? Kung saan ako pupunta, wala kang pakialam. Umalis ka! Nagkamali ako kahapon. Hindi ko dapat ipinagpumilit na pumasok sa inyong kampo. Hindi mo sasabihin sa akin kung saan ka pupunta dahil ayaw mong makita kita. Pero personal kong inihatid ang tandang ito. Hindi mo ako mapipilitang kunin ito pabalik. Ang pinuno ng angkan ng tigre ay talagang nagpapakita ng kahinaan sa ating dakilang pinuno. Ito pa rin ba ang walang takot na pinuno ng tigre? Kurot mo ako. Nananaginip siguro ako. Maganda ang usang ito. Iyon na ito. Dakilang Panginoon, ito. Tumayo ka. Pinuno ng angkan ng tigre. Anong ginagawa mong nakayukod sa lupa? Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo dito. Ang pinuno ng angkan ng tigre ay talagang gumagapang sa lupa. Nakikiusap kay dakilang pinuno Maya na tanggapin ang tanda. Ang galing talaga ni dakilang pinuno Maya. Kung may hayop tao na gagapang sa lupa para bigyan ako ng ganoong tanda, siguradong sasagutin ko ng oo. Ang taas ng pagmamahal ni Rico. Kasalukuyang 89%. Mag-eensayo ka ba ng pangangaso mamayang gabi? Pwede ba kitang dalhan ng isa pang tanda? Paano ka makakapag-ensayo kung walang laman ang tiyan? Nandiyan na naman siya. Sabi ng tagamanman ng pusa, hindi ka gaanong kumain itong nakaraang 2 araw. Pumayat ka. Napakalambot ng pirasong karne na ito. Ang payat ko na. 3 buwan pa lang nang magsimula ito. Rico, ikaw rin ang dahilan. Nagkamali ako noon. Pasensya na, Maya. Patawarin mo ako. Tinanggap mo na ako, di ba? Sasabihin ko agad sa buong angkan.
Gusto kong maging tunay na pamilya tayo. Rico, Rico, 100%. Ang sikretong parirala para mapasunod siya, tunay na pamilya tayo. gusto kong sabihin mo ang 5 salitang iyon. Ako. Hindi mo masabi? Kung ganon, hinahanap din ako ni na Jonas at Gregorio. Baka sila na lang ang dapat kong isipin. Langit at lupa, pagpalain ang aking tribo ng karniboro ng magandang panahon. Naway maging luntian ng damo upang makaakit ng mas maraming herbivore. Dakilang pinuno ng mga karniboro, lumapit po kayo upang tanggapin ang basbas ng Diyos ng hayop. Matagal na tayong hindi nagkita. Punong pari. Tapos na ang ritual? Nagbago ang iyong amoy. Lalong tumatag ka mula nang umalis ka sa amin. Masyado kang mapuri. Punong pari, pagkatapos ng lahat, kung wala ang iyong patnubay, hindi ako magiging ganito ngayon. Hindi ba? Kanino niya natutunan ang mga bagay na ito? Ang antas ng katapatan ni Jonas ay kasalukuyang 53%. Punong pari. Maya, matagal na kitang pinagmamasdan. Oh? At ano ang napansin mo? Sa mga karniboro, napabilis ang pag-unlad ng iyong kasanayan sa pangangaso. Gregorio, hinanap mo ba ako para lang pag-aralan ako? Ayaw na kitang pag-aralan? Kung gayon, maaari ba kitang samahan sa pangangaso? Ang aking katapatan ay niyapakan nila. Ngunit kapag nilalaro ko sila, nagsisimula silang akitin ako ng parang pamilya. Sino ang dapat kong piliin ngayon? Ako ba ang bagong karne mo? Sinabi ba ni Rico sa iyo yan? Maya, masaya ba para sa iyo ang paglalaro sa amin? Hindi kita nilalaro. Ang punto, wala sa inyo ang handa para sa aminin na tayo ay pamilya o na kayo ay aking mga kapatid. Punong pare, handa ka bang maging aking pamilya at maging aking kapatid na lalaki? Sino ang sinabi mong ako sa iyo? Antas ng pagmamahal ni Jonas, kasalukuyang nasa 68%. Punong pari Jonas, katulad mo lang sila. Sa palagay ko, hindi tayo bagay para maging pamilya. Maya, Malinaw na gusto niya akong maging kanyang bunso, ngunit nagkukunwari pa rin siya ng kanyang pag-ayaw. Ipinipilit niya na humingi ng awa sa kanya ang mga tao. Jonas, susunod gagawin kitang humingi sa akin na maging iyong bunso. Ano ba talaga ang gusto niya? Nandito rin ang bunso, boy. Pero ikaw at si Maya ay magkapareho ng uri. Si Oli ay agila. Bakit ba siya nakikipag-away sa isang pusa? Rico, gusto mo ba talagang gawing bunso si Maya? Ako. Gusto niyang sabihin ko ang 5 salitang yon. Hindi ko masabi. At saka, kapag pupunta ako para makita siya, ayaw niya akong kausapin. Pumunta rin ako. Sabi ng tagamanman ng pusa, abala siya. Ako rin. Nagpahatid pa siya ng mensahe sa tagamanman ng pusa. Sabi niya, ang pinuno ng angkan ng agila na nakaupo sa harap ng tolda ng angkan ng pusa ay nakakatawa. Pinuno Jonas. Inutusan ako ni Pinuno Maya na maghatid ng mensahe sa iyo, bukas sa Moonlight Territory. Inaanyayahan kanyang mangaso. Magsasama kayong mangaso? Jonas, sinusubukan mo rin bang agawan ako? Gusto ko lang makita kung anong iba pang trick ang mayroon siya. Inanyayahan din niya ako. Mukhang pare-pareho ang mensaheng natanggap natin. Pinuno, bukas ang huling araw ng dakilang sakripisyo. Kailangan mong dumalo sa seremonya ng pagtatakip. Nakatakda ito sa alas 8 ng umaga. Ang angkan ni Jonas ay mga pari ng tribo ng karniboro sa loob ng maraming henerasyon. Sinusunod nila ng mahigpit ang lahat ng alituntunin. Kailangan kong gumawa ng ilang eksena para mapahiya si Jonas. Host, mag-ingat ka na huwag magpakita ng labis. Kung mawala ang target ng paghihiganti, ay magiging kabiguan ang misyon.
Huwag kang mag-alala. Hindi nila gagawin yon. Pinuno ng tribo ng karniboro, lumapit ka para matapos ang seremonya ng pagtatatak. Pinuno, galing ako sa Yena Intelligence Center. May chismis sa tribo na ang mga nahuli ng 5 pinuno ay ikaw ang humuli ng lahat. Totoo ba yon? Ang mga bagay na yan ay lihim sa pagitan ng 5 pinuno. Wala akong karapatang magsalita. Ano ba talaga ang relasyon ni Pinuno? Maya at Punong Pari, Jonas. Hindi ko alam. Pero may iba pang dahilan yan. Maya, ano ba talaga ang balak mo? Bakit mo sinabi yon sa seremonya kanina? Ano? May sinabi ka na hindi dapat sinasabi doon. Ngayon, buong angkan ay nag-uusap. Naghuhula kung ano ang meron sa pagitan natin. Kung gayon, sabihin mo sa akin, Punong Pari, ano ba talaga tayo? Tagapaglingkod mo lang? Katulong mo? O premyo lang mula sa iyong komisyon? Hindi ako tulad ni Rico na isang mabuting kapatid na lalaki. Hindi ako gagapang sa lupa at magmamakaawa sa iyo na kunin ang nahuli. Punong Pari Jonas, hindi ko sinang-ayunan ang kahilingan ni Rico. Ayaw mo bang malaman kung bakit? Ang antas ng pagmamahal ni Jonas ay nasa 75%. Tungkol sa manual ng ritual. Bakit hindi pa siya sumasagot? Dati, siya ang pinakamabilis sumagot. Nakakatawag ako sa kanya kahit kalagitnaan ng gabi. Bukas na ang seremonya ng pagmamana ng ritual. Pupunta ba siya? Pinuno, sabi ng dakilang punong Panginoon, kailangan pa niyang ayusin ang pangangaso. Hindi siya pupunta. Sige, kung ayaw niyang pumunta, nagmamakaawa ba ako sa kanya? Kailan pa ako nagmakaawa sa iba? Lumalayo siya sa akin. Dahil lang hindi ko siya sinagot. Ang kakaiba mo nitong mga nakaraang araw. Huwag mong sabihin gusto mo siyang gawing bunso. Anong pinagsasabi mo? Ngayon, ang buong angkan ay chismisan tungkol sa amin. Araw-araw akong tinatanong ng Panginoon kung ano ang nangyayari. Sabi niya, sinisira ko ang reputasyon ng angkan ng puting soro. Bakit hindi mo nalang linawin ang pangalan mo? Kahit papaano, ikaw at si Maya, wala talagang namang nangyayari. Ayoko lang na makaapekto sa seremonya ng pagmamana ng ritual. Ang ritual ay napakahalagang bagay para sa pangangaso ng buong angkan. Kung magagalit ang Diyos ng hayop at makatakas ang hinahabol, sino ang mananagot? Ayoko na ng dagdag na gulo. Hindi ko siya kayang pakialaman. Imposible, pusa lang siya. Ako ang pari ng angkan ng puting soro. Hindi ko siya kayang pakialaman. Maligayang bati, Punong Pari. Sa muling pagiging pari ng tribo ng karniboro, Anong ipinagbubunyi? Gusto mo lang patunayan na kaya mo kaming pasamain, isa-isa, na magmakaawa sa'yo para maging aming bunso. Tapos, iiwan mo lang kami. Ang saya-saya mo ngayon. Dahil lang may panibago kang tropeyo. bakit ka galit na galit? Karaniwan, walang sino mang pinapayagang hawakan ang balahibo sa leeg ng Punong Pari, pero magulo na ngayon. Ganito ba ang ginawa mo kay Rico? Punong Pari, wag mo naman akong isipin ng masama. Sa inyong lahat, taos-puso ako palagi. Tinatawagan mo ako sa ganitong oras, kakatihaya ko lang. Nakatulog na ako sa wakas. Nakita ko lang si Maya, Jonas. Tinutulungan niya itong ayusin ang balahibo sa leeg, ang tingin sa kanyang mga mata. Kalimutan mo na. Huwag na natin pag-usapan ito. Ikaw, kamusta ka? Bakit hindi kita nakikita nitong mga nakaraang araw? Pinapunta ako ng angkan sa Hilaga para magpatrolya sa teritoryo. Natututo ako kung paano pamahalaan ang tribo. Araw-araw bago mag-umaga, kailangan kong bumangon at mag-ikot. At pagbalik ko, kailangan kong makinig sa pagmamaktol ng matandang iyon. Pagod na ako. Dahil kay Maya? Ano pa ba? Sabi ng matanda, para sa isang pusa, nakakahiya raw ako. Nakakahiya raw ako sa angkan ng tigre. Sabi niya,
Bilang pinuno ng angkan ng tigre, hindi ko raw mahuli ang isang pusa at nakahiga pa raw ako sa labas ng kanyang tolda buong gabi. Maya, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Punong pari. May nangyaring napakasama. Buong angkan ay nagsasabi na ang mga marka sa iyong mga balumbon ng ritual ay peke. Sabi nila, nang ikaw ay manalangin sa Diyos ng hayop para sa isang tanda, nagsinungaling ka. Ilalagay ka sa paglilitis ng konseho ng matatanda. Sino ang may lakas ng loob na magparatang sa akin? Ang aking pamilya ay naging mga pari para sa tribo ng karniboro sa loob ng maraming henerasyon. Paano ko posibleng pekein iyon? Nagsimula na ng investigasyon ang konseho ng matatanda. Narinig ko na may natanggap silang ebidensya. Punong pare, kailangan mong gumawa ng paraan. Ano ang nangyayari? Pag-isipan ko muna. Kailangan mong gumawa ng paraan. Pag-isipan ko muna. Pumunta ka sa angkan ng pusa. Hanapin mo ang dakilang pinuno. Maya, pinagbabantaan mo ba ako gamit ang ritual? Kung ikaw nga talaga, ikukulong na lang kita. Hindi ako yon. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Ikaw lang ang may mga piraso ng butong yon. Alam mo rin kung gaano kahalaga sa akin ang ritual na ito. Maniwala ka o hindi? Kinuha ko na ang orihinal na mga piraso ng buto na ipinaayos mo sa akin noon bilang ebidensya at isinumiti ko na ang mga ito sa konseho ng mga nakatatanda. Sapat na yon para patunayang wala kang ginawang peke. Ikaw, kailan mo nakuha ang mga yon? Noong ipinaayos mo sa akin ang mga ito, gumawa ako ng dagdag na kopya. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil napagbintangan ka, hindi ikaw ang gumawa ng peke. Si Maya. Tinutulungan kita dahil karapat-dapat ka. Ang antas ng pagmamahal ni Jonas ay nasa 85% sa ngayon. Hindi pa nga nakabukas ang mga ilaw. Hindi ka ba nababagot na nakatihaya ka lang dyan? Nag-aalala ka pa rin tungkol sa manuskrito? Huwag kang mag-alala. Ang katulong mo ay wala namang anumang hawak. Hindi siya makakagawa ng gulo. Kakausapin ko ang konseho ng mga nakatatanda. Ano ang sinabi mo? Paano mo nalaman na ang katulong ang nagsumbong sa atin? Ikaw pala. Hindi ako. Isang beses ko lang nabanggit sa kanya na mahirap patunayan ang mga piraso ng butong iyon. Sinabihan ko siyang huwag magsalita. Sino ang mag-aakalang siya talaga ang magsusumbong? Ramon, muntik mo na akong sirain. Ang pagkapari ang buhay ko. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag pinarusahan tayo ng Diyos ng hayop, ang buong angkan ay maaapektuhan. May ideya ka ba? Alam ko. Pero ang paglapit niya sa atin, tiyak na mayroon siyang pakay. Gusto lang niyang makita na mag-away tayo. Gusto ko lang malaman kung sasaktan niya tayo habang nasa mahirap tayong sitwasyon. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Hindi ko lang talaga maintindihan. Usa siya. Ikaw ay isang puting soro. Hindi naman kayo magkapareho ng uri. Ikaw ang pari. Ano naman siya? Hindi mo naiintindihan. Sa totoo lang, mali ba ako? Maayos naman ang lahat ng umalis ako. Isang oras pa lang, ganyan na agad. Maya, ang ritual ang buhay ko. Panalo ka. Nakikiusap ka na maging bunso kita. Alam mo ba kung bakit ko ito ginagawa? Dahil gusto kong maging pamilya kita. Talaga bang alam mo? Maya, nasa hilagang lugar ng Pangangaso ako bukas. Pupunta ka ba? Anong oras? Alas 8 ng umaga. Nandoon ka ba? Depende sa mood ko. Huwag kang padalos-dalos. Umuwi ka muna at pag-isipan mo. Ang antas ng pagmamahal ni Jonas, kasalukuyang nasa 73%. Sapat na yan. Dahil si Ollie ang nagkukusa, uunahin kong makuha ang pinuno ng angkan ng agila. Siya ang pinakamagaling magkunwari.
Magkukunwari ako ng mas mahusay pa sa kanya. Mula nung huli kang nagpahayag sa harap ng buong angkan na gusto mong maging pamilya sa pusa na iyon, alam mo ba kung gaano kadalas tayo kinutya ng ibang mga ibon ng prey? Lubos tayong nakipaglaban para masiguro ang fat deer territory sa Hilaga, pero ikaw ay naging pabaya pa rin at nasugatan. Pumunta ba siya ngayon? Pinuno. Si Ollie ay nasugatan sa hilagang lugar ng Pangangaso. Nagaspasan ng tinik ang kanyang pakpak. Ang karapatan sa Pangangaso sa Fat Deer Territory, nakakasiguro lang ng angka ng agila, ay kasalukuyang bakante. Ano sa palagay mo? Dapat ba nating subukang kunin ito? Pumunta ka. Sabihin mo sa konseho ng mga nakatatanda na gusto ng angkan ng pusa ang teritoryong iyon. At magpadala ka ng isang tao para maghatid ng isang matabang usa. Sabihin mo na, ang pinuno ng angkan ng pusa ay nagpapahatid ng pagbati sa pinuno ng angkan ng agila. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng patas na laro, pinuno, kinukuha natin ang kanilang teritoryo. At nagpapadala tayo ng patas na laro. Gawin mo lang ang sinabi ko. Si Ollie ay may napakaraming taong nagpapaimbabaw sa kanya. Ang pagpapadala ng patas na laro ay para isipin niyang nagmamalasakit ako sa kanya. Ang pag-agaw sa teritoryo ay para malaman niyang hindi ako nagmamalasakit. Nagmamalasakit, pero hindi nagmamalasakit. Ganon niya ito kukunin bilang pain. Pinuno, naipadala na ang patas na laro. Ang pinuno ng agila ay nagtatanong kung dadalo ka ba sa pagdiriwang ng Pangangaso bukas para siya'y makita. Ang nangungunang mga ngaso ngayong araw, pinuno ng angkan ng agila, Ollie, 12 tanda. Pakipagbatian ang tagapaghandog, dakilang pinuno ng angkan ng pusa, Maya. Maya, ikaw. Binabati kita, pinuno ng angkan ng agila. Kailangan ng tribo ng karniboro ng mga mandirigma. Bakit mo ako binigyan ng parangal ngayon? Alam ko na, itinuturing mo talaga akong kapatid na lalaki. Nang ako'y nasugatan, nagpadala ka ng isang tanda. Pagkatapos, inagaw mo ang aking teritoryo. Pero ngayon, binabati mo pa rin ako. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Gusto mong kilalanin kita bilang aking kapatid na lalaki? Oh. Lahat ng ginagawa ko ay para sa tribo ng karniboro. Ang pagbibigay sa iyo ng parangal ngayon ay pasya ng buong tribo. Huwag ka nang magsalita pa. Ang antas ng pagmamahal ni Ollie ay kasalukuyang nasa 78%. Nahuli na ng pain ang tanda, pero hindi ako dapat magpadalos-dalos. Kung hindi, tatakas ang tanda. Mabilis umibig ang pinuno ng angkan ng agila. At mabilis din mawala ang pagmamahal niya. Kailangan kong magsikap. Pinuno Maya, nagbigay ka ng parangal sa pinuno ng angkan ng agila kahapon. Balak mo bang makipag-alyansa sa angkan ng agila? Ang angkan ng agila ay sa langit, samantalang ang angkan ng pusa ay sa lupa. Anong alyansa ang maaaring magkaroon? May mga chismis noon tungkol sa 5 pinuno na nag-aagawan para maging bunso ang iisang babae. Ikaw at ang pinuno ng angkan ng agila ay kasali noon. Pero ngayon, wika mo, walang alyansa. Niloloko mo ba sila? Ginoo, may bunso ka ba? Anong kinalaman noon sa chismis? Meron. Ang gusto nila na maging bunso ako ay problema nila yon. Ang pagtanggi ko ay problema ko. Hindi ko niloloko ang sinuman. Hindi ko lang tinatanggap ang sinuman. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba ng dalawang yon? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Ano naman? Kaya, gusto kitang tanungin, wala ka bang talagang katapatan sa akin? Katapatan? Nang kayo'y tumataya sa akin, naisip mo ba ang katapatan ko? Nagkamali ako. Wala na akong pakialam sa panalo. Gusto kitang maging pamilya ko. Aking bunso. Alam mo ba kung ano ang pamilya? Oo. Hindi mo alam. Sanay ka lang na sinasamba. Ngayong may hindi gumagawa noon, hindi mo matanggap. Tama ang hatol ng host. Ang index ng katapatan ni Ollie ay kasing taas ng 70%. Ang drama ng pagsuyo ay nakaka-addict sa sinumang maglaro nito. Hindi ko siya pwedeng hayaang masyadong ma-addict. Itabi muna natin ito. Ang susunod ay si Ramon. Kalaban lang na karapat-dapat ang gusto niya. Mahina ang angkan ng pusa. Ang pagbibigay ng pinakamagandang lugar ng pangangaso sa hilaga sa angkan ng pusa ay perpekto. Pinuno ng Black Panther, pinadala ako ni Pinuno Maya para maghatid ng mensahe.
Bukas ng hapon, pag-usapan natin ang kolaborasyon sa teritoryo. Siya ang unang lumapit. Ang plano sa kolaborasyon ng teritoryo ay muling inayos. Ang pinakamagandang lugar ng pangangaso sa Hilaga ay mapupunta sa angkan ng pusa. Kung hindi nyo kaya, tutulungan kayo ng aming angkan ng leopardo. Maya, ano pa ang gagawin mo? Sa akin? Ang teritoryo ng pinuno ng Black Panther ay napakalinaw ang pagkakaguhit. Maya, ito ba ang dahilan kung bakit nag-request kang magkita ngayon? Narito ako para sabihin sa iyo, ang taong gustong manalo ay hindi mananalo. Pinuno ng Black Panther. Si Pinuno Maya ay pumirma ng kasunduan sa pangangaso kasama ang angkan ng Zoro. Niloko niya tayo. Ang hilagang teritoryo. Sa susunod na buwan, maaari na tayong magsimulang mangaso. Kataas-taas ang pinuno. May nagpadala ng piraso ng buto. Para raw ito sa inyo. Ramon, masyado mo akong minamaliit. Ipadala mo ito pabalik. Kanino? Kung sino man ang nagpadala, ibalik mo sa kanila. Kataas-taas ang pinuno. Sinabi ni Pinuno Ramon na kung hindi mo ito tatanggapin, huhulihin niya ang lahat ng matatabang USA sa Hilaga at ibubunton sa labas ng iyong tolda. Ito ba ang paraan ng pinuno ng Leopardo upang patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpapadala ng impormasyon sa pangangaso at mga nahuling hayop? Ang antas ng pagkakaugnay ni Ramon ay kasalukuyang nasa 65%. Puntahan mo si Pinuno Ramon at tanungin mo kung darating siya sa piging na aking ihahanda sa labas ng aking tolda mamayang gabi. Opo. Akala ko hindi ka na darating. Ikaw ang nagpatawag sa akin, kaya dumating ako. Dumating ka lang dahil sa mensahe ko? Hindi ka ba natatakot na niloloko kita? Hindi ba sapat na ang beses na ginawa mo yan sa akin? Pumayat ka. Kumain ka ng marami. Bakit mo pakialaman kung pumayat ako? Wala akong pakialam. Sinabi ko lang yun dahil nakita kita. Maya, kumpara kay Rico at sa iba pa, saan ba talaga ako kulang? Nakakita ka na ba? Hindi pa. Habang tulog ka, nag-iisip ako. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung ano ang mangyayari kung idikit ko ang ilong ko sa'yo. Iniisip ko kung kailan ka magigising. Ano kaya ang itsura ng mukha mo? Iniisip ko kung magagalit ka. O kung hindi mo na ako muling makikita. Tapos naisip ko, ayoko nang manalo. Gusto ko lang na yakapin ka. Matagal ko nang gustong gawin yun. Pwede ba? Antas ng pagmamahal ni Ramon, kasalukuyang nasa 74%. Kinamkam ng angkan ng leopardo ang aming lugar ng pangangaso. Nakaukit sa mga piraso ng buto ang ebidensya. Ang inyong tribo ng karniboro ay dapat magbigay sa amin ng paliwanag. Ang lugar ng pangangasong iyon ay laging pag-aari ng angkan ng leopardo. Ang mga marka ng hangganan ay itinakda 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas? Ang inyong pinuno 3 taon na ang nakalipas ay hindi ikaw. Anong karapatan mo para sabihing pag-aari mo ang lupang iyon? Ramon, tungkol sa mga marka ng hangganan ng lugar ng pangangasong iyon, nasa akin ang orihinal na mga piraso ng buto. Ito ay itinakda sa dakilang pagtitipon ng mga hayop 3 taon na ang nakalipas. Ang mga pinuno ng 5 tribo ay lahat naglagda gamit ang kanilang mga bakas ng paa. Gusto mo pa bang makipagtalo? Bakit mo ako tinutulungan? Alam mo ba kung sino ang nasa likod nito? Alam mo ba kung paano ito aayusin? Hindi ako si Rico. Wala siya kung wala ang angkan ng tigre. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil alam ko kung ano ang gusto ng pinuno ng angkan ng leopardo. Wala akong kailangan. Kailangan mo ito. Pagdikit lang ng ilong. Kung magwagayway lang ako ng kamay ko, isang buong grupo ng babaeng panther ang papayag na idikit ko ang ilong ko sa kanila. Pero ako lang ang isa na hindi kailangang umasa sa iyo at may lakas para maging pamilya mo. Matulog ka na. May mahirap na laban bukas.
antas ng pagmamahal ni Ramon, kasalukuyang 82%. Maya, tapos na. Gusto kong pag-usapan tayo. Tayo? Alam kong niloloko mo kami. Sinusuyo mo kami ng paisa-isa. Tapos ano? Hindi kita niloloko. Gusto ko lang ng pamilya, isang kapatid na lalaki. Pinahahalagahan ni Jonas ang ritual ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Si Ollie ang pinuno ng angkan ng Agila. Pwede ka bang maging pamilya ko? Kaya sinusubukan mo ako dahil sa tingin mo ay pwede akong maging pamilya? Ang pinuno ng Black Panther ay pwede kong maging pamilya. Ang puso ng pinuno ng Black Panther ay napakabilis ng tibok. Kapatid na lalaki lang ba talaga ang gusto mo? Bakit ka nandito? Hindi ako makatulog kaya naparito ako para makita ka. Nag-aalala ka ba sa akin? Para mapabuti ang kahusayan sa pangangaso, ginagamit kita para sa aking pananaliksik. Bakit ka pa rin pumupunta sa akin? Dahil ikaw lang ang lubos na nakakaalam ng kalagayan ko. Magpatuloy ka. Gusto ko sanang ituring ninyo akong tunay na bunso. Pero kahit na ginawa ko na ang lahat, nagsimula naman talaga kayong magmalasakit sa akin. Pero wala ni isa sa inyo ang handang aminin ng totoo na ako ay parte ng inyong pamilya. Kung gayon, ano ba talaga ang mali kong ginawa? Wala ni isa sa inyo ang handang payagan akong maging bunso ninyo. Maya, hindi kita matutulungan dito. Hindi ako sila. Hindi ko makokontrol ang kanilang nararamdaman. Ikaw naman? Maya, Pinuno Gregorio, nandito si Pinuno Maya. May naka-schedule daw siyang pagkikita. papasukin mo siya. Saan ka masakit? Sa puso ko. Maya, huwag mong gamitin sa akin ang mga pakulo mong ginagamit sa apat na yon. Wala akong ideya kung ano ang pinagsasasabi mo. Hindi mo ba maintindihan? Mag-aakbay ka na ba sa braso ko, hihilahin ang manggas ko. Tapos aasahang maawa ako sa'yo. At palalambingin ka tulad ng isang bunso. Pero hindi ako katulad nila. Walang saysay sa akin ang mga pakulo mong yan. Gregorio, talagang walang saysay? Bakit ba pakiramdam ko nagkukunwari ka lang? Maya. Maya. Siyang ka pala, medyo interesante ka pala. Maya. Hindi ubra sa akin ang mga taktika mong ito. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong ituring ka naming bunso, pero hayop tayo. Ang isang bunso ay maaaring maging kasangkapan o maaari siyang maging pamilya. Gregorio, yan ba talaga ang iniisip mo? Maya. Bakit ka umiiyak? Hindi ba ito ang gusto mo? Sa inyong mga puso, ganyan lang ako isang bunso. Basta't may pakinabang ako sa inyo, tinatrato akong pamilya. Tama ba? Kayo ang unang sumubok sa akin. Mangangaso ako mamayang gabi. Kung may magtanong, huwag mong sabihin kung saan ako pupunta. Opo, pinuno. Host, ang iyong progreso kay Gregorio ay wala pang 80%. Hindi ko inirerekomendang huminto ka ngayon. Hindi katulad ng iba si Gregorio. Kapag mas pinilit mo siya, lalo kanyang ilalayo. Kung iiyak ko lang ng maayos, at saka aalis, madali na lang ang lahat. Maya. Kumusta ka na ngayon? 3 araw na, hindi pa siya nagkakaganito katagal nang hindi ako dinadalaw. Maya, miss na miss kita na. Wala si Pinuno Maya. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Nang araw na yon, umiyak siyang tumakbo palabas. Sinabi ko, nagpapadrama lang siya para mag-guilty tayo at ituring siyang bunso. Gregorio, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Sabihin mo muna kung ano ang nasa isip mo. May mga hayop tao akong gustong malapitan, pero hindi ko alam kung paano ko sila mapapakitang ituring akong bunso. Gregorio, iba ka. Hindi ka magsisinungaling sa akin, di ba? Si. Ako ang tinatanong niya. Noon pa man, itinuring na niya akong kapatid na lalaki. Gusto niyang makuha sa akin ang tugon ng isang kapamilya. Hindi ako sumagot.
Mga pinuno. Sinabihan ako ni Pinuno Maya na iparating ang isang mensahe. Nawala na si Maya. Lumipat na siya ng lugar. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Nawala na siya? Saan? Hindi ko alam. Bakit siya umalis? Gregorio, bago siya umalis, ikaw ang huling taong nakita niya. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko, gusto lang niyang pakiramdamang tayo ay may kasalanan. Sinabi kong hindi magaling ang mga taktika niya. Naalala ko na ngayon. Nakita niya ako bilang isang kapatid na lalaki. Gusto niya ng tugon ng pamilya. Pero hindi ko siya binigyan ng isa. Pinabati kita, host. Nakumpleto na ang misyon. Ang antas ng pagmamahal ng 5 para sa host ay umabot na lahat sa 100%. Pinuno, may nangyari sa hilagang lugar ng Pangangaso. May nagpalsipika ng mga piraso ng buto. Sinasabing hindi atin ang lupain. Kailan mo nalaman? 3 araw na ang nakalipas. Pero ginawa nila ito ng napakalinis. Kakaunti lang ang may access sa mga pirasong iyon. Hindi hihigit sa 5 sa buong tribo. Ibigay mo sa akin ang listahan. Handa na ito. Pinuno. Ang pinuno ng angkan ng tigre ay nagpadala ng mensahero. Narinig niya ang balita at tinanong kung ano ang kailangan mo. Sabihin mo sa kanya na wala akong kailangan. Nakita ko ang balita. Ayos lang. Ang pagkawala ng kalahati ng iyong teritoryo ay ayos lang? Nakikita mo pa ba ako bilang iyong kapatid na lalaki? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Wala akong kailangan sa ngayon. Sige, wag mong sabihin sa akin. Titingnan ko ito para sa iyo. Rico. Salamat. Pinuno. Narito na ang pinuno ng Leopardo. May kailangan raw siyang pag-usapan sa iyo. Papasukin mo siya. Maya, tingnan mo ito. Ipinapakita nito ang pamamahagi ng teritoryo ng mga tribong iyon. Orihinal na kopya ito mula 1 siglo na ang nakalipas. Isang mapa ng mga teritoryo. Magkabilang panig ay may kopya noon. Matagal nang nawala ang sa mga karniboro. Saan mo ito nakita? Mula sa isang kaibigan ko sa tribo ng herbivore, nangako ako sa kanya na ang tribo ng leopardo hindi basta-basta manghuhuli sa kanilang lugar. Hindi ka ba natatakot na tututol ang mga tao mo? Isinusuko mo ang pagkain. Diyan kadalasan, nagsisimula ang mga away. Oo, pero mas natatakot ako na masaktan ka. Ramon? Salamat. Pinuno. Nagpadala ng mensahe ang punong pari ng puting Soro na ipagdarasal niya ang angkan ng pusa. Naiintindihan ko. Si Rico ay naghahanap ng katotohanan. Si Ramon ay naghahatid ng impormasyon. Si Jonas ay nagdarasal para sa angkan ng pusa. Lahat sila ay dumating na. Maya, ako ito. May dala akong tanda para sa'yo. Alam kong ayaw mo akong makita. Pero gusto ko lang talagang dumalaw. Pasok ka. Maya, pumunta ako kay Gregorio noong araw na iyon. Pinugbog ko siya. Pero, tama siya. Bulag kaming dalawa. Muntik na nating makalimutan ang ating bunso. Eh ano ngayon? Ano ang nakikita mo? Nakikita kong hindi ka naman ganun katatag. Nakikita kong kailangan mo ng pamilya sa tabi mo. Nakikita kong natatakot ka rin. Eh ngayon? Gusto kong nasa tabi mo. Kahit hindi na ako makalipad pa, gusto ko pa rin. Pero hindi ngayon. Hintayin mong maayos mo muna ang lahat. Hintayin mong kumalma ka. Nag-antay ako sa iyo ng 1 taon. Kaya ko pang maghintay. Hanggang sa araw na tatawagin mo na naman akong kapatid. Narito ako para ibigay ito sa'yo. Paano mo nalaman na may gagamit nito para ipahamak ako? Dahil kilala ko sila. Isa kang pusa. Sa mga karniboro, mukhang mahina ka. Tiyak na gagamitin nila iyon laban sa'yo. At
Pasensya na sa nangyari noong isang araw. Anong araw? Yung araw bago ka umalis, sinabi kong clumsy ang mga taktika mo. Sinabi kong gusto mong pakiramdaman naming may kasalanan kami, para i-blackmail kami sa emosyon. Pero sa totoo lang, gusto mo lang ng tunay na pamilya. Gusto mong ituring ka naming tunay na bunso. Pinuno, Maya. Pinag-aalinlanganan ang pagmamayari ng hilagang lugar ng Pangangaso. Naniniwala ang tribo ng herbivore na imposible para sa angkan ng pusa na sakupin ang teritoryo, isang siglo na ang nakalipas. Tungkol sa pagmamayari, mayroon kaming orihinal na mga piraso ng buto bilang ebidensya. Kailangan namin ng oras para patunayan ito. Sige, pero hanggat hindi napatutunayang ako ang mali, ang mga karniboro ay maaaring pumasok sa lugar ng pangangaso gaya ng dati. Pansin host, tapos na ang misyon, pero nananatili ang parusang kondisyon. Kung magkakaroon ka ng tunay na damdamin para sa sinuman na higit pa sa isang bunso, ito ay mag-trigger ng agarang kamatayan. Wala na bang ibang paraan? Pinuno. Tapos na ang investigasyon ng konseho ng mga nakatatanda. Ang mga buto ng orakulo ay galing sa hilagang tribo. Amin pa rin ang lugar ng Pangangaso. Nauunawaan ko. Tapos na ito? Kaya, pwede pa ba kitang bigyan ng nahuli? Hindi. Magdala ka na lang ng almusal. May plano na ako para sa hapunan. Dadaling ko ito bukas ng umaga. Hinihintay ka ng pare at ng mga nakatatanda. Anong ginagawa mo rito? Naresolba na ang isyu ng teritoryo. Narito ako para magpasalamat sa iyo, para sa impormasyong ibinigay mo. Maya, ibinigay ko sa iyo ang impormasyong iyon. Hindi dahil gusto ko ng pasasalamat. Isang tanong lang ang meron ako. Ano na tayo sa isa't isa ngayon? Mga kasama sa pangangaso. Gusto kong maging parang kuya mo. Nakatayo sa likuran mo para protektahan ka. Para maging pamilyang masasandalan mo. Kailangan mong pumila. May 4 na tao na nauna sa iyo. Bakit ka nandito? Nandito ako para sa isinulat mo sa akin. Ang script ng buton pod ang pagpapala. Nalaman mo. Kumalat na ang balita sa tribo. Pinoprotektahan ng pari ang angkan ng pusa parang sarili niyang tribo. Nakakagalit iyon. Naniniwala ka ba? Oh, Kaya tinatanggap mo ba ang pagtrato sa akin bilang kapatid? tinatanggap ko. Pero hindi ibig sabihin pinapatawad kita. Kung gayon, dahan-dahan tayo. Kaya kong maghintay. Maya, sinira ko ang mga record ng pananaliksik sa pangangaso para sa 0731. Gregorio, ang pagpapabuti sa kahusayan sa pangangaso ng mga karniboro, hindi ba yon ang laging gusto mo? Ang mga pamamaraan sa pangangaso ng pinuno ng karniboro, sinira mo lang ang mga iyon? Paano mo nagawa? Ipinagbabawal ng mga batas ng tribo ang paggamit ng buhay na paksa sa mga eksperimento. Nagkamali ako. Maya, handa ka bang patawarin ako? 1 taon na, at wala pa ring nagbago. Handa ba ang host na tanggapin sila bilang iyong mga kapatid? Pumunta ka at ipaalam sa 5 pinuno. Magkita-kita sa bulwagan ng konseho ng 8 PM mamayang gabi. Hindi na ako babalik dito. Magtayo ng bagong tolda ng konseho. Finlay. Para sa nangyari noon, humihingi kami ng paumanhin.
Magsimula tayo sa pag-inom. Kaya mo pa ring umupo rito at mag-enjoy. Finlay, handa ka bang patawarin kami? Handa ka bang tawagin kaming iyong mga kapatid muli? Dapat ba kitang patawarin? Dati, itinuring mo akong kasangkapan lamang. Ngayon, gusto mo nang maging mga kapatid? Bagay ba sa akin ang suot kong ito? Noong nagkita tayo 1 taon na ang nakalipas, ito rin ang suot ko. Amin ang kasalanan sa nangyari noon. Pero ngayon tapat kami. Gusto naming ituring kang aming sariling bunso. Kahit anong gusto mo, mababayaran namin iyon. Babayaran ninyo, pero hindi ninyo alam, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng kakayahan, tiwala at pag-asa ko. Pero hindi man lang ako nakatanggap ng maayos na tingin mula sa inyo o ituring na tunay na pamilya. At ngayon, bawat isa sa inyo ay parang hindi mabubuhay nang wala ako. Maupo muna kayo. Inanyayahan ko kayo rito ngayon para magkwento. 1 taon na ang nakalipas. Binangga ko ang ulo ko sa galing. Babala sa host. Na-activate ang self-destruct system. Mag-ingat na huwag lumampas sa pulang linya.